Relate na relate dito yung mga mayroong sniper na motorcycle kasi mahina yung kanyang ilaw, low beam at saka yung high beam. Pag ginamit mo sa gabi, napakahina ng kanyang ilaw. Ito nga talaga ay kailangan niya ng auxiliary light. So yan, ang ginawa natin, nagkabit tayo ng MDL dito sa baba. Yan o. Meron nga pala tayong YouTube tutorial kung paano natin kinabit tong MDL na to, at mayroon din siyang wiring tutorial, nandun na rin po sa mga gustong mag DIY sa pagkabit. At dito ko siya pinwesto sa ilalim kasi ayaw ko ng gumamit ng bracket, yung nakikita siya. Ako kasi yung tipo ng tao na ayaw ng maraming korte-korte sa mga gamit, at gusto ko yung malinis lang siyang tignan, yung plain lang, tapos ganun. Hindi na ako bumili ng bracket, yung stock bracket yung ginawa natin. So meron tayong ginawa dito para hindi siya sumayad dito. Mahigit 1 year na sa atin to, wala siyang sayad dito. Then pangalawa na pinalitan natin ay itong kanyang radiator cover. Ito kasing radiator natin, yung pins niyan, yung maninipis na yon na aluminum. Pag natalsikan niya ng mga buhangin, o kaya pag nag washing kayo, gumamit kayo ng pressure washer, tapos sobrang lakas, so yun, mayuyupi yung pins ninyo dun. Pag nayupi yan at nabarahan, hindi natatagos dyan yung hangin, prone sa overheat yung motor natin. Alam nyo naman, maliit lang yung radiator ng Sniper 155. At saka itong radiator cover na nilagay natin, meron siyang dito. Ito, na-order ko lang to sa Shopee. Merong nakalagay na Sniper sa taas pero tinanggal ko para maganda yung daluyan ng hangin. So ang purpose ko lang dito yung kanyang itong screen na yan para pang protection dun. So yung design nya, tinanggal ko yung nasa taas, ito lang yung nandito para maganda yung daloy ng hangin. Meron kasing nabibiling mga radiator cover na masyadong maraming design, hindi na nakakadaan yung hangin dyan, nagkukosyon ng overheat. Then lipat naman tayo dito sa mudguard extension. Kailangan maglagay nito lalo na sa ating Sniper, alam nyo naman, maikli lang yung kanya front fender na yan, hindi niya masasalo lahat yung putik at buhangin na tatalsik dito. Pag wala itong mudguard extension na yan, tatalsik lahat dito yan. Tapos yung iba nga na pupunta lahat dito sa kanyang radiator, yan, tumatalsik dyan, narurumihan yan. So ang ginawa ko, bumili ako ng pang NMAX na oversize, yung large yung binili ko. Alam nyo kung bakit? Kasi itong large, lumalampas siya dito sa gulong yan, tapos mababa siya. Yan, mababa siya, halos pantay siya dito sa baba. Basta wag lang siyang sumagi doon. Sasalo niya yun nandito, yung talsik niya hindi na umabot dun sa kanyang radiator, hanggang dito na lang, hanggang dyan na lang yung mga talsik niya. At yung pagkabit ko pala nito, 3 tornilyo lang yun nilagay natin dyan, dalawa sa taas, isa sa baba, para hindi gumalaw-galaw. So matigas yan, hindi yan bumabibrate. So yun, laking tulong pala nito. So lahat pala ng mga basic upgrade natin dito sa ating motorcycle, ilalagay ko yan sa comment section, yung mga link sa Shopee. O kaya paki-follow na lang po ako sa aking TikTok shop, paki-search na lang po yung DIY shop. Ilalagay ko po dyan sa video yung screenshot ng ating TikTok shop. Nandun po yung mga pyesa na mga ginagamit natin, at saka marami pa tayong mga product doon. And then yung mudguard dito sa rear fender nya, dito sa likod, yung extension nya dito, hindi na ako naglagay dito kasi ang pangit tignan iwan ko ba kung bakit ako napapangitan dun sa extension dito. So okay na yan sa akin, basta hindi siya tumalsik dito. Ito, lakas kumain ng putik nito. Yan, pati yung pantalon ng angkasa nyo, yung mga paa nya natatalsikan kasi malaki to lalo na yung sa mga mag-oversize ng gulong 130 ganun, talagang tatalsik yan dyan. Yun ang problema dito sa mga malalaking gulong. Then higit sa lahat, itong step grill, huwag nyong kakalimutan maglagay nito kasi lalo sa aking palaging namamalingke, marami kayong may lalagay dito, hindi lang yung mga paninda. So meron tayong video dito kung paano natin i-install to. Pakitignan na lang po dun sa ating pakikalkala lang sa ating video. Meron akong video nito dun sa aking video short, pakitignan na lang po dun sa ating YouTube channel. So nang pangit ito pag nagasgas na yan talagang kailangan yung ilagay ito. So napakadali lang pang install nito. Bali pala, wala siyang sayad. Yun, nakahang siya, tapos hindi siya ma-vibrate. Ito yung mga problema ng karamihang nagkakabit ng step grill, yung ma-vibrate siya.
Pag tumatakbo ka ng primera, segunda, yun talagang napaka-vibrate niya, ang ingay, kala mo sa makinang sira o kaya sa aha. So meron tayong ginawang paraan dito. So yan, lagyan natin ng cable tie siyempre. Yan, lagyan natin ng cable tie yan. Kasi yan, maluwag yung butas nitong step grill na nabibili na aftermarket. Kaya yun, maalog-alog siya. And then, ang next upgrade natin dito, itong kanyang cellphone holder. Napakasalbi nito lalo nun sa mga Grab Rider, Move It, at saka iba pa yung gumagamit ng GPS. At lalo na pag naglo-long ride, napakaganda nito. So ito palang binili natin, Mokoto ito. Meron namang nabibili na Motowolf, kaso napakamahal nun. At alloy siya. So ang pinili natin, itong Mokoto. Mura lang siya, pero yung quality niya at saka yung purpose niya hindi naman siya nagkakalayo dun sa Motowolf. Metal yan, metal lahat yan. Dito lang yung hard plastic yan, parang alloy, ganun katigas yan. Then sunod na pinalitan natin yung side mirror. Para sa akin ito yung pinaka the best na side mirror kasi marami siyang marami siyang joint. Pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siyang itaas, ibaba. Bali yung kanyang mga joint dito, sa 2, 3, 4. Ito pwede mong i-adjust yung kanyang side mirror. Din ito pwede mong pabante o kaya parang pwede rin pataas, pababa, ganun. So ito yung maganda naman yung Street King na version 3. Yun nga lang, maganda naman siya, kaso hindi kagaya dito na pwede mo siyang i-adjust ng kahit anong gusto mong position. At yun lang ay up and down lang yata yun. Tapos dito parang sa traditional lang na side mirror. So ito palang binili natin, hindi to Street King Bali pinadala sa atin ito ni seller doon sa TikTok. Bali pre-sample yung binigay sa atin. At ito pala ay yung presyo ng Street King dito, ang halaga lang kalahati lang siya. Street King 500 plus, ito 200 plus lang to Tapos naka-carbon, hindi to naka-carbon dip yung niya, yung plastic mismo, naka-carbon mold. So ayun at napakaganda naman niya talaga. Street King lang kasi, iwan ko kung aluminum yun, alam ko plastic din yun pero ito metal yan. Ito plastic, tapos metal dyan. Ang kagandahan din nito, parang sa original rin na Street King, kasi ito pwede mong i-adjust dyan tanggalin mo lang yung 3 bolt na yan, yung allen bolt na yan. Tapos itong yung yung ball na yun, ball joint, pwede mo lagay dito sa gitna. So bale, kung gusto mo ng medyo mas maikli yung side mirror mo, abante siyang ganun. So napakaganda rin nun. Pero sa akin dito ko nilagay sa stock niya kasi para mas makita ko yung mga sumusunod sa akin sa likuran. Pag ito kasi nasa gitna, hindi masyadong makikita yung mga sumusunod sa iyo. Lalo na pag nasa highway ka o saka pag naglo-long ride ka hindi ako komportable, kaya kailangan mas mahaba siya, parang sa stock rin. So yun, napaka-forma. Then pinakahuli itong kanyang heat guard ng kanyang tambucho, kanyang canister. So relate dito yung mga kagaya ko ring mga rider na laging nagagasgas ito. Ito pala, napakarami ng gasgas nito, pero naremedyohan natin. Nilagyan natin siya ng vinyl wrap. Hindi to hydro dip magkaiba yung hydro dip at saka ito. Parang parang sa decals. So ito, nasa 5 months na pala ito sa atin. So ang ganda, walang gasgas at saka napaka-forma yun. Parang legit na carbon loading. At syempre pag naglagay kayo ng side mirror, huwag niyong kakalimutang ilagay din itong rubber nya, protection yan sa kalawang yan. Tapasin nyo na lang yun. Pangit kasi pag walang ganito makikita mo na lang yung kulay stainless. Then ito pala, sa mga bagong kuha ng ganitong unit, kailangan talagang merong 1 inch play yung inyong clutch lever. Hindi naman tayo mekaniko, pero nakakasunod naman tayo sa sa flow ng mechanics. Ganun lang, DIYer lang tayo
Pero quality naman. Itong gulong pala natin, palitin na rin. Wala pang budget. Ang sarap, napalitan ko na. Beastar yung pinalit natin. Natanggal yung kanyang gewang-gewang. Alam nyo naman, yung ating unit gumigewang-gewang yan pag pakatsamba ka ng unit na gumigewang, kagaya sa atin. Pag nag freehands ka, gumigewang yan. Pero hindi naman problema yun. Kasi hindi naman recommended na magbitaw ka ng manubela pag nag-drive ka. Pero lang, kung trip mo kasi, ang sarap din kasi mag freehands Kaya nagpalit ako ng gulong dito sa harapan nung napalitan na to. Ayan, yun, matino na siya. Pwede ka na mag freehands. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po makatulong ang video na to. God bless po sa lahat. When I come around, got the whole thing wobbin'.